So ayun, what's up mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, magandang umaga, hapon, tanghali at gabi sa inyong lahat. Kung saan man po kayong sulok ng mundo naroon nanonood mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay na naman sa ating pagbira. So ngayong araw mga kababayan, mga kabirador, ay meron na naman tayong bibirahin na issue na pinapakalat ng mga DDS. Ayan. So, ngayon kasi mga kababayan, ay mainit po ang usapan regarding po sa pagpapalit ng Speaker of the House. So, syempre, hindi mawawala na mabubuhayan ng loob yung mga DDS. Di po ba? Kaya kung ako sa inyo, umpisa nyo na magkape, mga DDS. O, baka masyado na kayo ninenervyos. Lalo na mga kababayan, ipinupush po ng mga DDS vlogger, no? Na di umano ay patatakbuhin itong si Pulong Duterte. At pinupush nga, marami nga nagpupush na si Pulong di umano ang dapat manalo dahil babaksak na daw, no? Ang kapangyarihan ng ating Pangulo. Pero sasagutin natin mamaya yan, mga kababayan, no? Unang-una muna, gusto kong pasalamatan lahat ng viewers natin. So, may papakinggan po tayong video, no, na kung saan ay eto nga po ay napag-usapan din, no, sa mainstream media po. Sa mainstream media po, ito po ay napag-usapan. At ito nga po ay mainit na balitaktakan mga kababayan. So ito, ipaparinig natin yung yung video kung saan binigyan ng reaksyon ng isa sa mga DDS vlogger. At sasagutin na rin natin yung mga patutsada nilang mga illusion nila, no? Ito po, pakinggan natin. Ang kanilang chance na matapos sa eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andan. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Ang mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido: National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD na may mahigit 100 kongresista. Sumusuporta rin daw kay Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Napaka-critical po yung susunod na 3 taon para sa ating bansa at napakahalaga na stable at nagkakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon, nagpulong ang mga leader ng mga partido sa Kamara pero hindi raw yung loyalty check. It's more of a meet and greet. Yes. Sa Senado, may ugong na sa pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. May ilang senador na raw na kumakausap sa kanya na magbalik sa pwestong hawak ngayon ni Senator Jesus Escudero. May mga kumakausap sa akin.
Mga 3, 4, kausap ko. Ganun lang. And they're saying their peers, they're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. 13 boto o higit pa mula sa 24 na mga senador ang kailangan para maluklok na Senate President. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Isa sa aabangan kung paano boboto ang 4 na pares na magkakapatid sa Senado, gaya ng magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Alan Peter at Pia Cayetano, Mark at Camille Villar, pati na sina Jinggoy Estrada at JV Ercito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nako. Unang-una mga ka-reaction, ito po yung reaction ko dyan ha. Unang-una si Pulong versus Romualdez. Kasi po ganito yan eh. Narinig nyo, Pulong Romualdez ha, sabi ng DDS na to. Pakinggan natin yung ano yan. Bibirayin natin yung reaction nito. Pababa na po ang kapangyarihan ni Bongbong Marcos yan. Nandun na po siya sa peak at pababa na, pabawas na. Unang-una, ayan ha. Unang-una, no? Yung sinasabi nito na naandun na sa peak ng pagbaba ang ating Pangulo, yung kapangyarihan. Unang-una, pangit po yung pakinggan yung kapangyarihan. Dahil hindi naman po kagaya ni Duterte yan, hindi naman kagaya ni Digong yan, na abusado. Tama po? Abusado sa kapangyarihan. Yun yung totoong kapangyarihan na tinatawag. Yun yung, pag sinabi mong kapangyarihan, may kakayanan kay na mga abuso. Which is yun yung ginawa ng amo niya, mga kababayan, di ba? Yun yung, talagang diskartihan ng mga Duterte kasi ang tingin nila sa posisyon, mga kababayan, kapangyarihan po. Pero ang ating presidente, mga kababayan, 'di ba? Alam naman po natin 'yan. Yung mga solid BBM, no, solid admin, alam na alam po natin kung paano magtrabaho ang ating presidente at wala siyang pakialam sa political, usapin politikal, pamumulitika, mga kababayan. Dahil bakit po? Ever since na pinulitika nila ng mga Duterte ang administrasyon, no, ang ating Pangulo, hindi po sumagot ang ating Pangulo. Sabi nga ng ating Pangulo, anong always niyan sinasabi? No? Ang always niyan sinasabi ay hindi niya papatulan yung mga ganyan dahil merong kanya-kanyang opinion. Ang sa kanya is magtatrabaho siya. Bahala kayo dyan magsalita, basta siya magtatrabaho. Yan po, yaan ang katangian ng tunay na Pangulo. Hindi po tinitignan yung salitang kapangyarihan. Diba? Walang ganon. Dahil kayong mga DDS lang, no, at ang inyong among mga Duterte ang nag-iisip lamang, no, ng salitang kapangyarihan dahil ang pagkakaintindi po nila, mga kababayan, pag ikaw ay naupo, makapangyarihan ka na. O, dito pa lang, mga kababayan, sunog na agad sila. No? Pinapalabas agad nila sa social media na sila ay ganid na ganid. Yung amo nila ay ganid na makalasap ng kapangyarihan. Sanggala, may super duper power pala to talaga tong mga to, no? Less than 3 years na po siya ngayon. Ngayon, itong namang mga Duterte, paangat po ang kanilang lakas. Ngayon daw ang mga Duterte, paangat daw ang lakas. Paalala lang po natin si Digong po, oo. Medyo nangangamoy na, nilalagyan na ng mga AI na rebulto. Mukhang may senyales na, mga kababayan. Mukhang pinaghahandaan na ng mga DD shit, di ba? Mukhang pinaghahandaan na ng mga DDS kung paano tatanggapin ang katotohanan. Yun, mararamdaman po ng mga kongresistang yan, yung kapit ni Sara Duterte, kapag sinuportan po nila si Pulong bilang Speaker of the House, ay baka mapapaganda po ang kanilang... Ito ang tanong. Ito ang katanungan dyan, mga kababayan. Si Pulong ba, no, sa kabila ng patong-patong na kaso,
na kinakaharap niya, no? Lalo na yung bagong saksak, iskandalo niya. Ay malulusutan kaya niya, mga kababayan, no? At sa tingin ko, mga kababayan, yung sinasabi nito, ilusyon eh. Oo, yung tinutukoy nitong ulupong na ito, tong kulangot na ito, na DDS na to, no? Ano po, ilusyon lamang. Kasi masarap bigay sa sarili at sa mga DDS ng ilusyon. Ganyan po sila eh. Puro ilusyon lahat ng naiisip nila. Kumbaga, malayo po sa facts na at malayong malayo sa katotohanan yung mga bagay-bagay na iniisip nila. Dahil unang-una, mga kababayan, no? Si Pulong po ay walang kadating-dating sa Senado, sa Kongreso, mga kababayan. At wala siyang kadating-dating kung siya ay tatakbong bilang isang House Speaker. Okay? Wala pong kadating-dating. Kasi importante dito, mga kababayan, yung dignidad bilang yung background mo bilang isang kongresista, bilang isang magiging speaker. Importante po dito yung karakter, no, ng isang kongresista or isang magiging House Speaker, dahil tinitignan po yan ng mayorya. Sa tingin nyo, etong si Pulong ba, credible ba? Sa tingin nyo, ganong katanga ang mga nasa house para ihalal iboto si Pulong? 'Di ba? Hindi po. 'Di ba? Matatalino yung mga yan at ang iluluklok niyan for sure, no? Pag-uusapan ng mabuti yan, masinsinan yan. Ang iluluklok niyan yung may alam, 'di ba? Yung mga bagay-bagay na alam yung gagawa ng tama. Okay? Dito sa house, 'di ba? Dahil alam naman natin na hindi po tumatanggap ang house na may ketek, 'di ba? Sorry for my word pero hindi po, no, katanggap-tanggap na magkakaroon sila ng House Speaker, no? Speaker of the House na may sapak kung anong maisipang gagawin, 'di ba? Mananaksak nga eh. 'Di ba? Hindi wala sabihin nyo doon sa sa pinakang main source nyo ng inyong naiisip, mga DDS, malabo. Sabihin nyo, malabo kasi katang isip lamang yan at yan, no, ay nagsisimbolize ng kaululan, mga kababayan. Diba? Dahil alam natin kung gaano kasadlak na ang pangalan, no, ng mga Duterte. Kaya nga sabi ni Bongo, si Bongo mismo nagsabi nito, mga kababayan, hindi raw niya in-expect, okay? Hindi raw niya in-expect na siya ay magiging number 1, na siya ay iluluklok ng taong bayan, 'di ba? Dahil una-una hindi naman daw siya in-endorse. Wala naman daw nag-endorse. Ang tanim daw sa kanya sa Senado uli ay ang taong bayan. Okay? Ang mga mamamayang Pilipino. Bakit hindi nabanggit po ang mga Duterte? Ayan ang malaking factor dyan na nagpapatunay, mga kababayan, na itong mga DDS trolls na ito, DDS vlogger na ito po ay mga nagbibigay na lang ng lakas ng loob sa kanilang mga sarili, 'di ba? Dahil alam nila yung katotohanan, no, na mabubuwag na po yung kanilang dynastiya. Okay? Wala na mauupong Duterte muli kahit sa 2028, paniwala kayo. Chance na ma-re-elect sa 2028. Pero meron pa pong usapan dyan si Toby, no? Si Toby Chanko, para yata pumuporma din para maging Speaker of the House. Pero sa palagay ko lang po, mga ka-reaction, palagay ko lang ito, may chance na po si Pulong na maging Speaker. Kasi nararamdaman na po nag-loyalty check na po si Tamba. Ang problema kay Tamba, hindi niya alam, ayaw siya ng mga
kongresista. Ang gusto lang nila yung ano, alam nyo na. Kaching, kaching. Proyekto. Mga reaction, Eto ayaw daw ng sabi niya, ayaw daw ng mga kongresista. Ngayon, eto ang tanong. Gusto ba ng mga kongresista si Pulong? Gaano kayo, no, kasigurado or 100% na gustong-gusto si Pulong bilang pumalit kay House Speaker Romualdez dyan sa House, di ba? Dahil po, sabi ko nga, gaya nga ng sinabi ko, tinitignan po dito ang isang karakter. Sa karakter pa lamang po ni nito ni Pulong, alanganin na po ang ibang mga kongresista para ihalal bilang isang House Speaker yang si Pulong. Dahil alam nyo mga kababayan, no? Hindi ko mawari kung ano pa bang pinaglalaban nitong mga DDS na ito. At meron silang ganitong mga pinapakalat. Okay? Doon lamang po tayo sa katotohanan mga kababayan, dahil itong mga DDS na ito ay wala na po yung amo nila eh. Remember guys, tinatayuan na po ng AI na rebulto para sa kaalaman lamang po ng lahat. Okay? Dahil wala na po sila yung tinatawag nila ang kapangyarihan. Uulitin natin, ang ating presidente po, hindi po tumitingin yan or hindi niya iniisip na yung kanyang pagiging presidente ay isang kapangyarihan upang mang-abuso ng tao, upang mang-abuso ng mamamayang Pilipino. Hindi po ganun ang ating presidente mga kababayan, na kagaya ng kanilang presidente na sabi niya, bahala kayong maghirap dyan, bahala kayo, wala akong pakialam sa inyo, tsusyang na nyo. Di ba? Hindi, never ever po nag-isip ang ating mahal na Pangulo ng salitang kapangyarihan. Dahil alam po natin kung gaano respeto ang ating Pangulo at kung gaano po siya rumespeto sa mga nasasakupan niya. Nakita nyo nga, ang presidente si PBBM lang ang katangi-tanging hindi sumasagot sa mga anumang issue na ibinabato sa kanya. Ang para sa kanya ay pagtatrabaho, niluklok natin siya. Niluklok siya ng taong bayan, ng buong sambayan ng Pilipino upang ating maging mahal na Pangulo at magserbisyo sa atin. Pero itong mga DDS na ito, na patuloy, especially itong mga vlogger na ito, na patuloy na paninira sa ating administrasyon, ay ito po, mga kababayan, ay hindi po katanggap-tanggap dahil ito po ay tinatawag na fake news or brainwashing. Para po ma-brainwash yung mga nanonood sa kanila upang tuligsain ang ating gobyerno. Kaya nga sabi ko mga kababayan, wala tayong magagawa, wala po tayong magagawa kung walang ginagawang masama ang Pangulo natin. 'Di ba? Kaya nga natatawa ako dun sa mga pinapakalat nito ng mga DDS na meron daw impeachment ang ating mahal na Pangulo. Fake news po 'yon mga kababayan Fake news po 'yon. Dahil unang-una sa lahat, walang kredibilidad yung nagsampa nung impeachment complaint. Dahil wala naman pong napapatunayan or wala pong mga matibay na ebidensya regarding dyan sa GAA. Diba? Regarding dyan kasi ang pinupush nila rito yung 2025 national budget mga kababayan, na di umano ay may anomalya raw. Okay? So, bago sana nila or bago sila magsampa ng impeachment complaint, siguraduhin dapat nila na meron po talaga na katibayan kung saan merong anomalya. Sabi nga ni Sentry mga kababayan, bigyan nyo ako ng puntos, bigyan nyo ako ng datos kung magkano ang nakurap dyan sa budget na yan, or nagasto sa budget na yan at hindi nagastusan.
sa budget na yan. At ako ang mag-iimbestiga. Yun po yung sabi ni Sentry. Okay, mga kababayan. Pero itong mga kulangot na ito ay wala po maibigay na datos. So doon pa lang malinaw na fake news na, mga kababayan, di ba? Doon pa lang po malinaw na trying hard na itong mga DDS trolls na ito at itong mga vlogger na nagpapakalat ng mga fake news at false information sa ating mga kababayan upang maligaw po sa tamang landas ang ating mga kababayan. Pero gayon pa man po sa ginagawa nila na paninira, always paninira sa ating mahal na gobyerno at naninilbihan sa bansang Pilipinas, hindi po sila nagtatagumpay. Sila na mismo ang nagsabi na 3 years, may 3 years pa ang ating Pangulo. At sa loob po yan ng 3 years, na sa nagdaan na 3 years at natitirang 3 years, puro trabaho po. Mga kababayan, wala pong ginawang iba ang ating Pangulo kung hindi magbigay serbisyo. Pero itong mga taong ito, tulad nitong nireaksyonan natin na DDS vlogger, ito pong mga ito, ang trabaho po nito, i-destroyed. I-destroyed yung magandang nasimulan ng ating mahal na Pangulo para ikampanya agad si Lustay. Okay? Kasi eto si Lustay, taga-Lustay ito ng pera ng taong bayan di ba? Alam naman natin yan, mga kababayan, di ba? Si Sara Lustay po, yan po yung kanilang gustong ihalal. Kaya sinisimula na agad nila yung presidential election topic. Di ba? Ang galing. Pero samantalang ang ating mahal na Pangulo, panay kayod para sa taong bayan. Panay po ang trabaho para mapaunlad ang ating bayan. Kamustahin naman po natin, mga kababayan, di ba? Ang kanilang amo na si Sara Lustay. Kung kamusta yung 3 taon na nagdaan. Kamustahin naman po natin yung kanyang trabaho. Di ba? Kasi pansinin nyo sila puna sa trabaho ng Pangulo. Tayo, kamustahin po kaya natin yung trabaho ni Vice Presidente nila. Kamustahin po natin. Di ba? Parang walang masasabi matino. Every time na i-interviewin si Sara Lustay, mga kababayan, wala po siya nabibigay na magandang sagot. Bakit po? Dahil nga po, wala naman siyang magandang naging trabaho Ano ba naging trabaho niya? Siraan ng ating mahal na Pangulo. Siraan si First Lady. Diba? Ang dami-dami nilang pinapakalat na puro fake news. Diba, mga kababayan? Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan. Hindi yung puro makikinig tayo sa mga ganitong klase ng false information at ganitong kayo ba naniniwala na merong isang titindig na Duterte diyan po sa house? Ako po, hindi po ako naniniwala dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, sa dami ng atraso or kinakaharap na mga Duterte, pamilya Duterte ngayon, yan po ay lihitimo na hanggang dyan na lamang po. Na hanggang dyan na lamang po sila sa Davao. Dyan, kung may paghaharian sila, mga kababayan, dyan na lang. For sure yan. Kasi malabong-malabo na sa katotohanan itong 2028 na sinasabi nila. Eleksyon agad ang usapan nila, mga kababayan Diba? Obvious na ganid sa tinatawag nilang kapangyarihan, mga kababayan. Uulitin natin mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo ay hindi po nag-iisip ng salitang kapangyarihan. Dahil ang pagkakaalam po ng ating mahal na Pangulo, ang kailangan niyang ibigay ay serbisyon totoo at pagmamahal sa ating mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kaya nga po patuloy niyang nilalaban ang West Philippine Sea. Patuloy niyang nilalabanan ang poverty. Patuloy niyang nilalabanan ang mga drugs, na pinapakalat ng mga drug lords. Alam niyo na kung sino mga drug lord. Nabulat-lat na po yan sa Senado. Diba? Bakit hindi nila
Bakit hindi nila maibalita ng mga DDS kung sinong drug lord? Ba't hindi nila maitapik yung mga nahuhuling drugs? Hindi nila maibalita yung mga nahuhuling heroin sa mga especially dyan sa Davao. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at saan man panig kayo ng mundo naroon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo at sa administrasyon at sa Bagong Pilipinas. Patuloy pa rin po ang proyekto ng ating mahal na Pangulo, especially po sa 20 kilo na bigas. So kung available na po sa inyong mga lugar yan, sumugod na po kayo sa mga Kadiwa Center or sa Kadiwa Market mga kababayan. Okay? Para po maka-avail na kayo ng murang-murang bigas mga kababayan, dahil alam naman natin, no, sa panahon ni Digong, wala pong ganyan. May bukbuk pa nga eh. Diba? May bukbuk pa nga yung binibenta eh. Ito po, no, lihiti mo, napakalinis po. Taliwas po dun sa pinapakalat na pakain sa aso. Okay? Fake news po yon. Okay? Dahil trying hard na po ang mga DDS trolls. Sabi ko sa inyo, may nasampanan ng aso eh. Diba? May naglulupasay na. Ano po, alagad ni Sara Lustay. Okay, para sirain ang ating gobyerno. So once again, magsama-sama po muli tayo sa panibagong reaction, panibagong video na naman. Once again, ito po ang inyong lingkod, Mirador Piqua. Maraming salamat sa inyong panonood. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,